Meron ako nakita ang bagong loan app sa Instagram feed ko, no? Which is, naloka na naman ako kasi sabi ko, ano na naman tong loan app na ito? Nakalagay kasi cash loan app. Then, nung kinlik ko yung install, nagdiretso ako sa Google Play Store. At ang pangalan niya pala ay si Peso Lane Fast Cash Loan App. Nakita ko guys na meron na siyang ilang reviews at bagong-bago pa lang talaga siya. Hindi pa naka-declare kung ilan na nakapag-download. Well, sinubukan ko siya agad. And guess what po? Magkakaroon po tayo ng instant loan offer dito. And don't worry, not auto disbursement naman po dito. We can choose or decide po kung gusto natin mangutang dito, at least alam natin kung magkano yung i-approve sa atin, magkano yung interest rates, details niya. And don't worry, everybody can apply po kasi kahit naman housewife nga lang yung nilagay ko dito. Pero okay lang yun kasi na-offeran pa din naman. Well, dahil bagong loan up na naman siya, so ano na naman ba yung dapat nating asahan dito? Okay ba siya utangan? So ito na ba? Ito na ba yung sagot sa mga naghahanap dyan na hindi na-approve sa ibang loan app? So lahat po na kailangan yung malaman dito kay Peso Lane Loan App. Share ko yan sa inyo. Pero bago ako magpatuloy, disclaimer lang po, no? I'm not a loan and financial expert. And this video is not sponsored. This is just based on my personal experience na po na gusto kong i-share sa inyo. Hindi para mangutang kayo dito. Kundi para mabigyan ko kayo ng tamang expectation before trying this loan app. And by the way, if you are new to my channel, nagre-review po tayo ng different online loan apps or online loan services, legit man or hindi, new man or existing. Sinisilip ko po yan at sinusubukan ko mismo. Nagbibigay po tayo dito ng legit tips, reviews, and recommendation and what online loan apps or loan services to avoid. Kaya kung gusto mo yung mga ganitong videos, you can consider subscribing at i-click mo yung bell button para lahat ng videos ko isiblit na notified ka. Well, hindi na pagtatagal, no, balik tayo dito kay Peso Lane Fast Cash Loan App na under daw po siya kay Baba Bawakan Lending Corporation. Sabi niya dito, may SEC registration daw siya, pero nung pumunta ako sa SEC website, hindi ko naman po siya makita doon under sa list of recorded online lending platform. Kasi loan app po ito dapat nandoon po siya. Well, mainit-init pa nga po siya kasi kaka-release niya lang last June 2026. Well, dahil available siya sa public po, no, in-install ko siya at sinubukan. Bubungad po sa atin dito is the Peso Lane privacy policy po nila. So, kinlik ko yung go. So, nag-agree ko na lang po siya para makapag-proceed ako sa application. Kasi kung hindi po ako makakapag-proceed eh. So, anyways po, dito guys, I need to input my mobile phone number and then click natin yung get code para masendan po tayo ng verification code. And after po nito is makikita na po natin yung pinaka-dashboard po ni Peso Lane na nagpapautang daw po pala siya up to 50,000 pesos. Wow. Pero as first timer, it doesn't guaranteed to ha na ito talaga yung mauutang natin, no? So, subject for evaluation tayo lahat. Though sinabi ko sa inyo, may instant loan offer naman po dito kahit tayo ay unemployed. Kaya stay tuned. So, anyways, kilik itong apply now and then meron na naman pong privacy statement dito na in-accept ko na naman para makapag-proceed ako. Dito guys, nabubungad po agad sa atin at hinihingi nila is our ID information po. And ito po yung mga IDs na kinakailangan nila. Meron silang recommended ID type. Meron din namang other options. So, pipili lang po tayo ng isa dyan. And then after po nyan, pipicturean po natin yung ating ID at lalabasin po yung ating ID details dito. After po nito is the self-verification na po. So, magsa-selfie lang po tayo dyan. The next step po is our basic and personal information including our gender, marital status, loan purpose, email, educational attainment, addresses, number of credit cards, and dito sa baba, huwag nyo nang pansinin ito, si Viber, si baka phone number, saka si Facebook kasi hindi naman kailangan. Optional naman. Kapag optional, huwag nyo nang fill upan yan. Otherwise, after po natin ma-fill upan lahat ng yan, move on tayo sa next step which is the work information na po. Ang dami pagpipilian dito. Diyos si student, si unemployed, si freelance, si self-employed, and employed individual. So, ang pinili ko po dito is si housewife lang. So, kailangan pa rin naman natin mag-provide ng employment and company details. So, parang formality lang na kailangan po talaga natin siyang fill upan. Anyways, kahit housewife tayo, go pa rin po yan. So, sa next step po nito is the emergency contact information na po. At dito guys, ilan ba itong hinihingi nila? 5 po yung contact information or contact references po na kailangan po nating i-provide dito. At lahat po ito magdadirect sa ating phone book list. Kaya if ever po, i-ready nyo na lang din. Lastly po is the withdrawal information na po ito. Dito guys, pwede pong e-wallet and bank information. So, ako po, si e-wallet lang po yung pinili ko at si GCash lang po. After po nito is magkakaroon agad tayo ng instant loan offer na parang automatic, no? Kasi parang hindi pinag-isipan eh. Isang segundo lang malalaman mo na agad na may loan offer ka eh. So, kailan lang talaga natin i-undergo yung kanilang application. So, anyways po, na-aprobahan po tayo. Meron po tayong instant loan offer po dito of 2,000 pesos. Meron ako loan terms dito of 2 periods. Yun lang yung na-approve sa akin. And from the moment that I'm trying this loan up po, is within 7 days to pay siya, guys. Kasi nakalagay dito, di ba, may 2 period siya. Pero yung pang second repayment ko na 5 pesos lang naman, mawi-wave naman daw siya kapag on time doon tayo magbayad sa Schedule 1. So, clearly po, 7 days to pay lang siya. One-time payment lang po tayo dito. And guys, kung makita nyo dito sa baba, alam ko nakikita nyo rin yan. So, meron siyang upfront service fee po worth 500 pesos. Itong upfront service fee po na ito, nakikita nyo naman po, no,
no, bago mag-peso sign, may nakalagay dyan minus. So, ibig sabihin, ibabawas po siya sa ating loan amount. May loan amount tayo na 2,000 pesos. So, ibabawas tong 500 pesos. So, 1,500 na lang yung ma-receive natin. And guys, makikita nyo dito sa Schedule 1 repayment po, no. So, kapag pinag-add po natin yung principal at interest rate, lumalabas po yung upfront service fee po na ito is 25% of our loan amount. Yun po yung kita na agad nila sa atin yon. And then, dito sa Schedule 1, kung makikita nyo, may principal dyan at interest rate. Hindi nila tinotal, pero yes, total na natin. Ito yung kabuuan yan, 2,275. So, 2,275 yung total nun. So, may kita na agad sila nun, di ba? Kasi 2,000 yung loan amount natin. Hindi pa buong matatanggap. And then, may 275 pa na excess. Kinupit ko yan. So, lumalabas po yung repayment schedule 1 natin is nasa 13.75% yung kita nila dyan. So, plus 25% na service fee na binabawas na agad-agad nila. Lumalabas po na nasa 38.75% po pinaka-effective interest rate po nila or kabuuang kita po nila sa atin. Grabe, no? And then, 7 days to pay lang po siya. So, tatanungin kita, okay lang ba sa'yo na ganyan yung ma-receive mo, hindi buong matatanggap, 7 days to pay, mataas yung interest rate? Kung go ka dito, bahala ka. Problema mo na yon. Pero guys, kung ako yung tatanungin mo, no? Kasi ang dami ko nang nasubukang loan up, and I can say na hindi ko po talaga siya marerecommend. Hindi naman tayo dito mangutang para malubog lang din, di ba? So, sana man lang, hindi naman ganun kalala yung interest rate nila. O di kaya sana man lang naman po, subukan naman sana siyang matatanggap. O di kaya sana man lang po, mahabang repayment naman sana yung binibigay natin. Hindi lang 7 days to pay, like naman sana kahit 1 month to pay man lang, di ba? Kasi ang bilis na kasi ng araw, ang bilis lang nito, parang hindi ka agad-agad makakadiskarte ng ipapambayad mo agad, di ba? So, okay lang siguro siya kung talagang nakakailangan kayo or talaga wala nagpapautang sa inyo kasi naman fast disbursement pag download mo ng app, mag-a-apply ka kaagad, kailangan mo lang ng government ID and then sasubmit mo lang agad, may offer ka agad, pwede ka mangutang agad, pwede. Para lang to sa talagang walang-wala at willing naman magbayad. Pero guys, kung may talaga namang meron pa kayong mahugutan sa ibang loan apps ba yan or kahit sa tao, doon na lang kayo compare dito. Pero ipagkukumpara nyo rin yung mga interest rate ha, kasi baka mamaya mas malala pa pala dito yung interest rates, diba? Kaya talaga namang pag-isipan mabuti. Borrow only what you can afford to handle, paulit-ulit kung sinasabi sa inyo yan. Well, by the way, sino na po nakautang dito kay Peso Lane Loan App? Paki-comment down below naman po. Paki-chika naman dyan sa amin sa comment section. Para aware din po iba nating viewers bago nila subukan. Wala naman tayong laban sa iba't ibang experiences nyo Kaya I need your cooperation. Please comment down below. Don't worry guys, palagi naman po ako mag-a-update sa inyo kapag po may improvement changes dito, and if ever hindi po siya fly-by-night loan app, baka bigla na lang siya mawala, diba? So kung mamamayagpag siya, i-review natin ulit, sisilipin natin ulit kung may pagbabago. Kaya stay tuned. If ever hindi pa kayo nakasubscribe, please consider subscribing at i-click yung bell button para lahat ng videos ko is updated and notified po kayo. So yun lamang po. Thank you for watching this video. See you in my next video. Bye!